God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. And all the time. God is good. God is good. Truly talagang totoo po na God is good all the time. At magandang umaga rin po, magandang tanghali o hapon po dyan sa saan man kayo sulok ng mundo na roon ngayon. Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. At talagang maraming salamat po at nagbigay po kayo ng oras upang makadalo at makapakinig po ng ating salita ng ating Panginoon. At ngayong umaga po, again po talagang we are so blessed. Lahat naman po tayo ay blessed sa ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po ba ay blessed? Amen. Sabi nga ni Pastor kanina, yung barbecue fellowship natin is talagang napaka-fruitful. Talagang lahat is nandoon. Talagang makikita mo yung galak sa kanilang mukha. Nandoon yung fellowship sa barbecue, na pagluluto. Kahit hindi kami marunong magluto, talagang nagluto. Yun nga lang, next Sunday po, kasama na natin si Kuya Ryan. Talagang na-miss niya. Matayo po siyang na-miss. Kaya uulitin po natin and praise and thank the Lord sa ginawa pong yun ng ating Panginoon. At ito po mensahe ng ating Lord ngayon sa araw na ito. Last 2 weeks ago po, talagang na-touch po ako ng Lord, ng Holy Spirit, na habang nag-preach po si Kuya Jomar, na yung binanggit niya yung itong John chapter 14 verses 1 to 3, actually 1 to 3 yung kay Kuya Jomar. Parang inano ko ng Lord na, uy, pwede mong gawa ng message yan. Pwede kang mag-start yan. Kaya dali-dali ako pumunta sa likod. Wala pa akong papel. Wala akong papel. Kaya ginawa ko, nakalimutan kong dalhin yung plato. Yung plato, doon ko na lang siya sinulat. Sabi ko, kasi baka makalimutan ko nga yung revelation ng Lord. So, isinulat ko na lang doon. Nakalimutan ko lang nandun sa bahay, nasa bag. So, talagang I was so moved by the Lord na talagang grabe ang ginawa ng Lord. At ang mensahe po ng Lord na to, sabi nga, madalas po nating naririnig o madalas po natin kapag tayo po yung ma-attend ng mga, for example, ng mga yung sa patay, madalas din po natin itong naririnig for a good reason. May rason po yun kung bakit nila binabanggit yan. At ang verse po na to, it contains a lot of comforting message. Yung kumbaga, comforting sa face, sa mukha natin na talagang hindi lamang po sa namamatayan ng ating mahal sa buhay, bagkus ito po ay promise sa atin kung paano po tayo makakawala sa pagpapagabag ng ating puso at ating isipan. Ano po? At kaya ngayon pong umaga na to, I want you to understand po that this text is not only about life after death. Ano po? This text that has everything to do with our lives here and now. Kaya, ang sabi nga po kanina, pinakita na po natin, ang text po natin ay nagmula sa chapter 14, verses 1 to 4. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. Amen. Sige po tayo manalangin. Panginoon, muli maraming salamat po sa araw na ito. Truly, O God, you are an amazing God, O Lord, na talagang pinapakita mo sa amin ang kabutihan mo, pinapadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. At truly ngayong araw na ito, Panginoon, ikaw lamang po ang aming itataas, ikaw lamang po ang aming ihahayag, dahil ikaw lamang po ang pinakamagaling sa aming lahat. Ikaw po ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Kaya sa araw pong na ito, Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo na ginawa mo sa aming lahat. Panginoon, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ako po ay isang sisidlang walang laman, punan mo po ako, O Lord, at tanging boses mo lamang po ang mamutawi sa aming mga labi. Be the speaker, Panginoon, that will bless your people. And right now, O God, we entrust everything to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.
So ngayon pong araw na to, sabi nga po kanina sa message po natin, kung babasahin po natin sa Tagalog, maganda rin po sa Tagalog. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghamda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan man ako na roroon. Napakaganda po, Talagang ang Panginoong Jesucristo po ay babalik para sunduin daw po tayo at makasama daw po tayo kung nasaan daw po siya naroroon. Kaya ngayon pong umaga, ang pag-uusapan po natin dito ay yung huling araw na po ng ating Panginoong Jesucristo nakausap niya yung mga disipulo doon sa Last Supper na kung saan binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo na isa sa mga disipulo ng ating Panginoon ay magtatraidor sa Kanya at ang mga disipulo ay i-deny siya o ipagkakanuno siya at sinabi din po dito ng ating Panginoon na ito na yung huling araw na makakasama nila ang ating Panginoon. So talagang there's a lot of reason na talagang mabagabag ang puso ng mga disipulo. At alam ko po, aminin nyo man po o hindi ko man nakikita kung ano naman ang inyong puso at isipan, pero ang Panginoon, alam ng Panginoon kung ano ang bumabagabag sa inyong puso ngayon, kung ano ang bumabagabag sa inyong isipan sa oras na ito. Pero tanging Panginoon lamang ang nakakaalam niyan. At dahil sa mga kabagabagan na yan, sabi nga, alam po natin na ang Panginoon ay gagawa at merong way upang mawala yung worry natin yan. Kaya po sa araw na ito, ang ating pong pamagat ay troubled heart. Ano po sa Tagalog ang troubled heart? Pag may nakasagot, may isang sisig. Pusong napapagabag. Ayun. Pusong nababagabag o pusong ano ba? Sisig daw. Ayan. So yun nga po, ang sabi nga po natin kanina is talagang alam naman po natin lahat po tayo ay minsan ay nakakaranas po ng mga ganyang pagkabagabag ng ating puso. Madami tayong iniisip, madami tayong iniintindi, kaya talagang nakakaranas po tayo. Normal lamang po natin yan, normal lang po sa atin. Ano po? Kaya sabi ko nga po kanina, ganun na lamang po yung pagkaalala ng ating mga disipulo sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So kaya ngayon pong umaga, Jesus teach us how to calm the troubled heart. Tuturuan daw po tayo ng ating Panginoon paano daw po mawala yung pagkabagabag ng ating puso. Una, Ate Bea, a command to calm a troubled heart. A command to calm the troubled heart. Nagmula po yan sa John chapter 14 verse 1. Ang sabi po dito, let not your heart be troubled. Believe in me, believe also in me. Sa Tagalog po, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Yan po ang sabi sa chapter 14 verse 1. Letter A. Yan po yung ating letter A is, let not your heart be troubled. So, ang sabi nga po dito, the disciple had a reason to be troubled. Kasi nga po, inabanggit natin kanina na sinabi po ng ating Panginoon na ipagkakanuno siya ng mga disipulo, na aalis na siya on that night, at i-deny nga siya ng kanyang mga disipulo. So talagang nag-aalala po ang mga disipulo, at talagang nababagabag po ang kanilang mga puso. And even tayo po, di po ba? Even tayo po. For example na lang ako, nung ako bata, pag-aalis yung mga nanay ko, kasi talagang bata pa lang ako, iniiwan na ako ng nanay ko at tatay ko, nangingibang bansa na po sila. So talagang yung pag-alala ko po at saka yung pagkaano po ng puso ko, ganun-ganun na lang, na talagang aalis sila ngayon ng umaga, hatid namin sa airport. Hanggang hapon na po yun, na umiyak na ako, nung umiyak na talagang nalulungkot ako, na talagang iniisip ko po lagi ang ating aking magulang. Pero, ang sabi nga po dito, yet, Jesus told them, let not your heart be troubled.
sinabi po ng ating Panginoon na huwag daw po tayong mabagabag ang ating isipan o ang ating kalooban. Ano po? Nasabi ko nga kanina, tayo lahat po ay nakakaramdam nito. At ayaw po ng ating Panginoong Jesucristo na hindi po tayo makaramdam nito o makaranas nito. Dahil kung hindi na po tayo nakakaranas ng mga ganitong pagkabagabag, baka robot na po tayo. Hindi naman po tayo robot para hindi na po natin magkameron ng kaanuhan sa ating puso't isipan. So normal lang po talaga na tayo po ay mag-isip, na tayo po ay mag-alala, na tayo po ay magamba. Lalong-lalo na po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disipulo. Kasi hindi niya po mismo talaga sinabi na kung saan siya pupunta o aalis na siya at mayroong magta-traitor sa kanya. Even ako, even tayo, ngayon nandito, pag sinabi ko ba sa inyo na isa sa inyo, mga kapatid, ang traitor, hindi po ba kayo mababagabag? Hindi po ba kayo mag-iisip? Naku, sino kaya yun? Sino kaya sinasabi ni Kuya Renel? Sino kaya ang pinapatamaan ito? Di ba? Magkakameron tayo ng alaala sa ating puso at isipan na talagang malulungkot tayo at mababagabag tayo na ano ang sinasabi dito. Pero ang sabi nga dito, ano po, hindi po inalaw ng Lord na tayo po ay hindi dumaan sa mga ganitong kabagabagan ng ating puso. Talagang raranas at dadanas po tayo sa mga ganitong uri ng mga kahirapan ng ating kalooban. Pero ang sabi ko nga, ang lahat ng yan ay merong sagot ng ating Panginoon. Ang lahat ng ating pinagdadaanan, merong sagot ng ating Lord. Ganyan kabuti ang ating Lord. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng ating pag-iisip, sa kabila ng ating kabigatan ng ating kalooban, ang Panginoon laging may sagot at laging ibibigay na sagot ang ating Panginoon. Ano pong kailangan po natin gawin? Kailangan lang daw po natin, nang sabi nga dito sa pangalawa, kailangan daw po natin you believe in God, believe also in me. Maniwala daw po tayo sa ating Panginoon at maniwala din po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po nakakalungkot, ilan po sa mga kaibigan ko, ayan, sina Ate Glo, si Kuya Sam, nakarating po din sila ng Saudi at kami rin po, na talagang napakarami po naming mga kaibigan na talagang hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi lamang po nila ang ating Panginoong Jesucristo ay isang propeta. Pero ang sabi nga doon, sino po ba ang nagsulat ng salita ng ating Panginoon? Ang sabi po, ang ating Panginoon. Tanungin po natin ng ibang relihiyon, sino po ba ang nagsulat ng kanilang Quran? Ang sabi nila, ang Panginoon. Pero bakit hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay isang Diyos? Ang alam lang nila ay isang propeta. At doon sila naniniwala kay Muhammad. Ang sabi nila, ang Matthew, Mark, Luke, and John ay hindi accurate. Hindi daw po accurate yung mga chapter na yon. Yung Mark, Matthew, Luke, and John. At ang sinasabi po nila ay doon sila naniniwala kay Muhammad. Pero, ang tanong ko po sa inyo, o ang masasabi ko po sa inyo, kailan po ba dumating itong si Muhammad? Dumating po si Muhammad 500 years after Jesus died. So that means, hindi niya nakita ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya po ba? No. No, amen. Hindi niya nakita. Kasi dumating ito si Muhammad 500 years after Jesus died. So, saan kayo maniniwala? Sa nakakita sa ating Panginoong Jesucristo o doon sa hindi nakakita sa ating Panginoong Jesucristo? Nakakita. Sino bang nakakita? Si Mark, Matthew, Luke, and John. Sila yung talagang eyewitness na talagang ang Panginoon ay nandyan nakagawa ng himala. Amen po ba? Samantalang itong pinaniniwalaan nila na si Muhammad, hindi nila nakita. So, kanino ako maniniwala? Saan kayo maniniwala? Di ba laging ating sinasabi, to see is to believe. Di ba?
Pero siyempre, doon ako maniniwala sa nakakita, sa nagpatotoo kung sino ang ating Panginoon, kung anong ginawa ng ating Panginoon sa ating lahat. Di po ba? Hindi ako maniniwala, kaya nga po lagi sinasabi ni Pastor Joey, kung meron kayong tanong, balikan ninyong Biblia. Dahil nandun lahat ang kasagutan ng ating mga tanong. Hindi ako maniniwala kay Socrates o maniniwala kay kung sino pa man. Dahil hindi naman nila nakita ang ating Panginoong Jesucristo. Doon pa rin tayo babalik at babalik sa mga taong nakakita at sa Biblia tayo magbe-base. Dahil nandoon lahat ang kasagutan ng ating mga tanong. Nasabi niya, kung naniwala kayo sa Ama, bakit hindi kayo maniwala sa akin? Kung sino ang Diyos ni Abraham, siya rin ang Diyos natin ngayon. Kung paano pinagpala sina Jacob na yan, sina Abraham na yan, ganon din tayo pagpapalain ng ating Panginoon ngayon. Dahil ang ating Panginoon ay isa, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang ating Diyos ay nananatiling tapat at nananatiling tapat kailanpaman. Amen. Amen. Kaya kung tayo po'y maniniwala sa ating Panginoon, sa ating Ama, maniwala rin po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po. Nasabi nga po dito, instead of giving in to a troubled heart, Jesus told them to firmly put their trust in God and in Jesus Christ. Kailangan po talaga ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. Kung ano man pong bumabagabag sa ating puso at isipan, ipagkatiwala po natin, ibigay po natin sa ating isurrender po natin lahat yan sa ating Panginoon. Kami po nung nakaraan, siguro mga 3 weeks ago, naka-attend po kami ni Ate Kate ng Bible study. So biglaan po Bible study. Nalungkot lang po ako. Don't get me wrong po, pero sasabihin ko lang po na meron pong nagsabi na nahihiya daw po sila o wala pa silang kakayanan na magpahayag ng salita ng ating Panginoon. Pero ang sabi ko nga, don't get me wrong, kung alam natin gaano kabuti ang ating Panginoon, kung alam natin kung anong ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay, hindi ko po sinasabi na kinakayanin yung Panginoon. Ang sa akin po, bakit ako mahihiya? O bakit ako, ito na lang, bakit ako matatakot na magpahayag ng salita ng Panginoon kung alam ko sa puso at isipan ko kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay? Bakit tayo matatakot? Tanggalin po natin ang takot na yan, huwag po na tayong mahiya dahil alam naman po natin na ang salita ng Diyos, tanging yan lamang po ang makakapagsalba sa ating buhay. Kaya mga brothers and sisters, I encourage you, alam ko po yung iba sa atin, yung iba ako minsan natatakot din, pero sabi nga, kung alam natin sa puso't isipan natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon, tanggalin natin ang takot, tanggalin natin ang hiya, at ipahayag natin ang salita ng ating Panginoon. Dahil yun po ang nararapat, at yun po ang dapat nating gawin. Dahil yan po ang isa sa mga gusto ng ating Panginoon. Amen. So number 2, reason for calming the troubled heart. Ito na. A future reunion in the Father's house. A future reunion in the Father's house. May kita po natin yan. Buksan po natin ating Bible sa John chapter 14 verses 2 to 4. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also, and you know the way to where I am going. Ang sabi nga po dito, letter A, in my Father's house are many mansions. Sinasabi po dito ng ating Panginoon, kung baka talagang confident po ang ating Panginoon about heaven. Amen? Talagang walang kagatol-gatol talaga na sinabi ng ating Panginoon kung anong meron doon sa langit. And He knew it. Alam po ng ating Panginoon. At sinabi niya po sa kanyang mga disipulo na napakadaming room doon sa langit. So talagang alam na alam po.
Ang sabi nga dito, many mansions. Tingnan po natin, many mansions. Pag sinabi po ba natin many mansion, di ba nasa isip po kagad natin malaking bahay, kumbaga yung parang makikita po natin ang bahay ni Manny Pacquiao na talaga namang mansion. Talagang pupunta ka pa sa street na yan, kakanan ka sa street na to, kakaliwa ka sa street na yan, saka mo pa lang makikita yung mansion ni Manny Pacquiao. Pero, pag sinabi po kasi nating mansion, ito pa medyo naguguluhan po tayo. Ano po? Pag sinabi po kasi nating mansion, in Greek word po, ang sabi po dito is monei. Monei, so ibig sabihin po, to stay or remain. Monei, to stay or remain. Sa madaling salita po, pwede po natin itong sabihin na a place to stay or dwelling place. Amen po ba? Monei, Greek word, stay or remain. O itatranslate po natin itong dwelling place. At alam naman po natin pag sinabi po natin mansion, tingnan po natin yung Ate Bea, pakibalik po sa verse. Ayan. Pag sinabi po natin mansion, tingnan po natin, in my Father's house. Hindi po ibig sabihin ng mansion is talagang naglalakihan na punong-puno ng mga ginto, na street of pearl or gate. Hindi po yun. Kumbaga ito pong pinapertain po dito is dwelling place, isang dwelling place na pwede tayong pumunta kasi nga sabi dito, in my Father's house. Sa bahay ng ating Ama. Na pwede po tayo na mag-stay. Hindi po ito ibig sabihin ng mansyon, ng malalaking mansyon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? Ito po ay nandoon tayo sa bahay po ng ating Ama. So whatever po dwelling place God has for us, nasisigurado ko po yan na napakagaganda po niyan. Nandoon po tayo sa bahay ng Ama, wala po tayong gagawin kundi mag-awitan. Amen? Ang gagawin lang po natin is magpupuri sa ating Panginoon. Ano po? Talagang imagine na lang po natin ang sabi nga dito, if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself. I go. Ang sabi dito, I go to prepare a place for you. Bea. I go to prepare a place for you. Ito po, dahil po sa pagmamahal. Ano po? Dahil po sa pagmamahal. Sino po yung mga nanay dito? Taas po kamay, mga nanay. Amen. Dahil po sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak, di po ba? Ito makinig. Eyes on me po. Dahil po sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak, habang nasa sinapupunan pa lamang ang inyong mga iluluwal na mga sangka, anong ginagawa ninyo? Anong pong ginagawa ng mga nanay? Di ba, nagpe-prepare na agad kayo ng ng mga crib, magandang kwarto, nagpe-prepare na kayo ng tawag doon, yung green or blue, yung pink or blue, nung baby shower, talagang naghahanda na kayo. Sabi nga kayo, mga lampin, hinahanda na, mga lampin, mga diaper, even nga, wala pa. Talagang nagpe-prepare na. Yun dahil mahal ninyo ang inyong isisilang. Amen po ba? Dahil kung hindi po ninyo mahal ang inyong isisilang, wala kayong pakialam. Pero dahil mahal nyo sila, parents prepare a room for a baby. And with love, katulad na lamang po yung nangyari sa atin nung Sunday, dahil po sa pagmamahal ng mga kapatiran, lahat po kayo ay talagang nandoon, lahat po ay nag-participate, lahat po ay nagbigay ng mga physical food, at lahat po ay nandoon. Dahil ano po? Mahal po natin ang isa't isa. Amen po ba? Dahil mahal po natin ang isa't isa, kaya po tayo nandoon. Dahil kung hindi po natin mahal ang isa't isa, hindi po kayo magugugol ng oras para sa mga kapatiran. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa ating mga kapatid, paano po natin may papadama ang pagmamahal natin sa ating mga kapatid? 4 na letter. Time. Amen. T-I-M-E. Time.
Magbigay po tayo ng oras sa ating mga kapatiran, sa ating pamilya, upang may padama po natin ang ating pagmamahal sa kanila. Napapatingin si Pastor, bigyan mo ako ng oras. Bibigyan din kita ng oras. Dahil ganun kita kamahal. Sabay tamo sa akin si Kuya Roger. Bibigyan na kita ng oras. Sabi ko, Ate Chef, iyong inang oras ko. Di ba? Talagang, kaya sa Sunday, may pasok pa rin ako. Hindi ako makaka-attend sa birthday mo. Di ba? Pero dahil nga po, sa pagmamahal natin, nagagawa po natin yan. Di po ba? At hindi lamang po, talagang praise and thank the Lord. Glory to God. Na talagang ako po personally, at alam ko po kayo rin, na nagpapasalamat po ako sa buhay ni Pastor Joey. Na dahil po sa pagmamahal niya sa kapatiran, kahit anong layo po, inyong family po, Narciso, kahit anong po layo nila, talaga nagbibigay po sila ng oras para po makadalo dito, even sa mga Bible study, na talaga nagbibigay sila ng oras. Dahil ano po? Dahil mahal nila tayo. Dahil palagpakan po natin na talaga nagugugol po sila ng oras. Maraming salamat po, Pastor. At dahil po dyan, Jesus prepare a place for His people because, ano daw po? Dahil ano? Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga sabi dito, I go prepare a place for you. He wants you, He wants you, He wants me, He wants all of us para tayo makasama niya sa kaharian ng ating Panginoon. Amen! Na talagang gusto niya, nakaprepare na lahat, nakalatag na lahat, nandun na lang tayo, hinihintay na lang niya tayo na magbalik doon. At alam naman natin na doon tayo pupunta at doon tayo pupunta. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Pumunta dito siya sa lupa, bumalik siya sa lupa, susunduin niya tayo sa pamamagitan niya. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Talagang Jesus is confident for our arrival. Amen. Na talagang hinihintay niya tayo doon with open arms. Di ba? Hindi, alam niyo, dahil sa pagmamahal ng ating Lord, pwede naman yung utusan yung mga anghel niya. Pwede naman, hindi naman niya tayo sunduin. Pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, siya mismo, ang sabi nga dito, siya mismo, I myself, ang susundo sa ating lahat. Gaano kaganda yun? Di po ba? I myself, ako ang susundo doon. Pero sabi nga, yung journey po natin dito sa mundo, dapat po is full of joy. Nararamdaman po ba natin yun? Nararanasan po ba natin yun? Yung binigay ng ating Panginoon na meron tayong damit, meron tayong mga kapatiryang kanto, meron tayong sasakyan, meron tayong bahay, may trabaho tayong maganda. Di ba na-enjoy po natin yan? Yes. Amen po ba? Amen. Dalawa lang, isa, tsaka si Ate Glo lang yung gumanon, tsaka si Ate Kate. So, nararamdaman po ba natin yan? Na dapat yung journey natin dito sa buhay is full of joy. Dapat po masaya kahit dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Ang sabi nga, kailangan talaga nga the joy is the Lord is my strength. Diba? Kailangan lagi po tayong joyful, kailangan po tayong masaya. Tayo po lahat, hindi naman po tayo dito sa Amerika kaya nakasakay na po tayo ng eroplano. Di po ba? Yung eroplano po dati isang TV, di ba? Isang malaki, may isang wala pa ng signal. Pero dahil nga po sa naisip nila, sabi ko nga po, dahil daw po yung journey natin, dahil full of joy, alam mo po ang ginawa ng mga airlines? Nagawa po sila ng kanya-kanyang TV sa bawat likod ng upuan para habang tayo po ay nagbabiyahe and the journey ng ating buhay na nakagaganyan, na-enjoy po natin yung pelikula o kung ano man po yung pinanonood natin. Di po ba? Kaya tayo po, habang nandito pa po tayo sa mundong ibabaw, enjoy po natin ang creation ng ating Panginoon na napakaganda naman talaga kadyang kayo tumingin. Napakaganda ng creation ng Lord. Napakaganda ng creation ng Lord. Amen, Kuya Roger? Amen. Di ba ba? Lahat po, sabihin po natin sa ating kanan, napakaganda ng creation ng Lord. Di ba? Talagang napakaganda. Amen. Pero tingnan po natin dito. Dito po tayo tumingin. I go. I go. Ano po? Sabi dito, I go. I go. Isa ba? I go. I go. Speak of Jesus' own planning and initiative. Yun nga pinapag-usapan namin ni Pastor doon nung nakaraang Sunday.
talagang yung lahat po ng nangyari kay Jesucristo ay pilinano niya. Nagkusa po siya. Hindi po siya dinira doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay kusang pumunta doon. Hindi po ito kagagawa ng kung sino man. Dahil alam na po niya kung ano ang mangyayari at anong mangyayari sa kanya. Kaya sabi nga dito, hindi po ang ano nga doon ay talagang hindi po siya pinatulakan, hindi po siya kung anong ginawa sa kanya. Yun po ay sa sarili niyang desisyon, sarili niya pong plano. Siya po ay nagkusa. Amen. Na pumunta sa krus na yun para ano po? Para po sa ating kaligtasang lahat. Amen. Ang sabi nga, yung nangyari kay Jesucristo, hindi unforeseen calamity yun, no. Hindi po yun, talagang ginawa po ng ating Panginoon yun dahil po sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. And they thought that his death was not, kumbaga ganun-ganun lang. Hindi po, napakalaki po yung price na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay kanyang iniligtas dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang sabi nga kanina, ipinipare na tayo ng Panginoon ng rooms o ng mansion doon sa langit dahil sa pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya napaka galing po ng ating Lord. I will come again to receive you to myself. I will come again to receive you to myself. And pinramis po ng ating Panginoon yan that He will come back again. Hindi nga lang po natin alam, pero alam po natin na babalik at babalik po ang ating Panginoon para tayo po ay sunduin, para po tayo makasama niya sa langit, sa ipinipare niya na mansyon sa ating lahat. Na makasama po natin ang Ama, tayong lahat po. Jesus also had in mind the great gathering, united together of His people at the end of age. Lahat po tayo ay pupunta doon, lahat po tayo magsasama-sama, yan po ang ating pangako ng ating Panginoon. At even po kay, sinabi na rin po yan ni Apostle Paul sa mga Thessalonian, ano po? Sa Thessalonian chapter 4, verses 15 to 17. Basahin na lang po ninyo yan na yun po, in-inform niya po ang mga Thessalonian na babalik at babalik po ang ating Panginoon na makakasama po natin ang ating Panginoon. Amen. Sino po bang excited na makasama ang ating Panginoon? Amen. Amen. Sino po ba hindi matutuwa na mismo ang ating Panginoon Kristo ang susundo sa atin? Amen. Di ba? Tayo po, pag uuwi tayo ng Pilipinas, airport pa lang, pag nakita po natin sinusundo tayo ng mahal sa atin sa buhay, talagang nagtatalon pa tayo. Di ba? Eh what more pag si Jesucristo pa sumundo sa atin? Di ba? Eh kung yung magulang, kaya nga yung mga boyfriend-girlfriend pa lang natin, eh pag na talagang sinusundo tayo kung saan, eh talagang hindi na tayo magkamayaw, eh. Di ba? Lalo na ang ating Panginoong Jesucristo. Nanginginig pa. Nanginginig-nginig pa. Di ba? That where I am, there you may be also. That where I am, there you may be also. Ang focus po dito, the enter focus of heaven is being united with Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Is being united with Jesus Christ. Heaven is not heaven because of street of golds o yung sinasabi natin magagandang palamuti na nakaan sa mga gate o sa mga bahay o yung presence ng angel. Heaven is heaven because of Jesus Christ. Amen? Heaven is heaven because of who? Jesus Christ. It's not because of street of gold o pearly gates o kung ano mang magandang bagay na yan. Ang heaven po ay ating Panginoong si Kristo na siya po ay makakasama po natin. Kasama natin ang ating Ama. Amen. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Ang bilis ko po, ano? And to conclude, akala nyo tapos na ako, hindi pa. Ilang page pa daw. And to conclude po, ang sabi nga po doon, Jesus is the exclusive way to the Father. Amen. Jesus is the exclusive way to the Father. May kita nga po natin yan. Ano po yung nakasulat dito? Talagang timely. Ang sabi po doon, sa chapter 14, verses 5 to 6, Thomas said to him,
Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. through me ba? No. Through you? No. Through who? Jesus. Through Jesus Christ. Amen. Tanging sa Panginoon po lang natin lahat. Lord, we do not know where you are going. Yan po ang tanong ni Thomas. Pero sabi nga doon, we should praise Thomas for his honesty. Talaga napaka-honest niya, no? Na talaga napakalinaw na hindi niya alam o talagang confused siya kung ano ang sinabi ng ating Panginoon. Akala niya na yung pupuntahan lang na nagpaalam ang ating Panginoon, na parang ang akala niya is pupunta lang ang ating Panginoon sa kabilang ibayo. Nakakala niya lang ay makikibang bansa lang ang ating Panginoon. Kaya itong si Thomas ay isa talagang litong-lito. At dito po natin makikita, kumbaga, parang sabi ko nga kanina, parang mga anak din po tayo. Yung mga anak natin, pag-iibang po natin sila, tayo po ay makikibang bansa. Di ba? Tatanungin natin Tati Gaspar, saan po bang punta nyo? Habang tayo musmus pa. Sabihin lang ni Tatay Gaspar, pupunta ako ng abroad. Kailangan ko mag-abroad, kailangan ko magtrabaho. Pero sa munting bata, hindi pa nila maintindihan yan. Pero sabi nga ng Panginoon, sa ngayon, hindi nyo maintindihan yan. Pero darating ang araw, darating ang panahon na maintindihan nyo rin. Di po ba? Napakahirap po na iwan tayo ng ating mahal sa buhay. Lalo na, sabi ko nga, pag nahingipang bansa, ay talagang ayaw ko na iiwan ako ng mga magulang ko. Dahil hindi ko alam kung gusto silang babalik, kung makakabalik pa. Pero dito po natin makikita, dito po natin makikita kung gaano pa ka-shallow yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. And even si Thomas, na talagang nandoon pa rin. Yung at least inamin talagang confused siya na hindi niya alam kung saan talaga pupunta itong ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko, wag po tayong manatili na hanggang ngayon ay gatas pa rin ang ating iniinom sa pananampalataya sa ating Panginoon. Wag po tayong manatili na huwag kumain ng mga solid foods. Wag po tayong manatili na hanggang ngayon ay Diyos pa rin ang ating iniinom. Alam niyo po, nagigis yung ibig kong sabihin ko. Ang ibig kong sabihin, wag po tayong manatili na kung alam lang po natin ay ganun lang. Paano po natin mapapalakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ito pong ginagawa natin, magbasa po tayo ng Biblia. Ang sabi nga sa Hebreo 10:25, wag po natin kakaligtaan ng mga gantong pagtitipon. Sapagkat ito ang magpapalakas sa isa't isa. Mapapalakas po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng hearing by hearing and hearing the Word of God. Hindi po natin mapapalakas ang ating pananampalataya kung tayo ay nakaupo lang. Mapapalakas po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan din po ng pakikipag-fellowship. Dahil sa mga experience nila, sa mga pinagdaanan nila, ang dami nating natututunan at ang daming wisdom na ibinibigay ng Lord sa ating lahat. Kaya wag po tayong manatiling baby Christian. Kumain po tayo ng patatas. Kumain nyo ng patatas, carrots. Kumain nyo ng carrots, kalabasa, parang lumigas ang inyong mata. Di ba? Ano ba yung sa utak? Gulay para umano daw ang sa utak? Peanuts. Peanuts! Di ba? Kumain po tayo ng mga ganong. Di mo ba? Alam ko po, naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Wag po tayong manatiling baby Christian. At alam ko po, yung doubt o yung pag-aalala ni Thomas ay gano'n na lang. Kasi nga, sa una, hindi niya po alam kung ano ang gagawin at hindi niya po alam kung saan pupunta ang ating Panginoon. Kaya nga sabi, your thoughts is not my thoughts, and your ways are not my ways. Ang sabi ng ating Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Yan ang sabi ng ating Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Hindi sinabi ng ating Panginoon, ituturo ko sa iyong daan.
Sinabi ba ng ating Panginoon, binabasa ba tayo na ituturo ko sa iyong daan? No. He didn't say that. Correct? Sinabi ng ating Panginoon na ako ang daan. Hindi rin sinabi ng ating Panginoon na ituturo ko sa iyo ang katotohanan. Sapagkat siya na ang katotohanan. Amen. Hindi rin sinabi ng Panginoon ang secret kung paano magkameron ng buhay. Sapagkat si Jesucristo ang buhay. Kaya na talagang napakaganda sinabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Without way, there is no going. Kung wala man tayo makakapunta pa tayo dyan, di ba dead end na yan? Di ba napakahirap naman dadaan ka dito, nasarado na yan. Without the way, there is no going. Without the truth, there is no knowing. Nasaan po natin matatagpo ng katotohanan? Kay Jesus Christ at saan po? Sa Biblia. Without the truth, there is no knowing. Without the life, there is no living. No one comes to the Father except through me. Jesus made this remarkable statement, claiming that He is and He was the only way to God. Hindi po sa pamamagitan ko, hindi po sa pamamagitan nyo, hindi sa pamamagitan ni Pastor Joey, sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi niya po sa Acts chapter 4 verse 12, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na ikakaligtas ng sanlibutan. At tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang po, doon po natin makikita, matatagpuan ang lahat-lahat. Dahil ang ulitin ko po, dahil ang sabi nga, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Amen. At inuulit ko po sa oras na ito, bago po ako magtapos, may ipinrepair na po ang ating Panginoon doon sa kaharian ng ating Panginoon. At gusto po tayong makasama ng ating Panginoon. At ang susundo pa po sa atin ay tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Glory to God po. Amen, amen. So sige po, tayo may manalangin. Lord, muli maraming salamat po Panginoon. Tunay nga pong sa iyo lamang po namin matatagpuan ang daan, sa iyo lamang po namin matatagpuan ang katotohanan, at sa iyo lamang po namin matatagpuan, Panginoon, ang buhay. At maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat na pumunta ka dito sa mundong ibabaw, bumalik ka sa langit, at babalik ka ulit. At pinag-prepare mo na kami, Panginoon, ng isang dwelling place. Nag-prepare ka na, Panginoon, sa bawat isa na aming matitirhan. At ang tanging gusto mo lamang sa amin, Panginoon, ay makasama kami. At hindi lamang ikaw, maging ang Ama, makasama namin sa kaharian mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbubuo mo ng iyong buhay para sa aming lahat. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang po ang makakagawa ng mga bagay na yan, ng bagay na yan. Kaya sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa kadakailaan mo, sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil hanggang ngayon, sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming pagmamalabis, nandiyan ka upang sunduin kami, upang samahan kami palagi. Sa kabila ng aming kamalian, itinatama mo kami. Bagaman kami po ay nadadapa sa aming makasalanan, nahuhulog kami, Panginoon, sa aming makasalanan, pero nandiyan ka, inaakay mo kami, itinatayo mo kami, at itinatama mo ang aming mga kamalian. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, na hanggang ngayon na hindi ka nagbabago. Sa kabila ng lahat-lahat,
Sa kabila ng lahat-lahat, Panginoon, nandiyan ka. Patuloy mo kaming minamahal. At patuloy mo kaming minamahal. At patuloy na hindi nagbabago ang iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Ikaw lamang ang nag-iisang Hari. Ikaw lamang ang nakakagawa at ang tanging makakagawa ng mga bagay na imposible sa tao. Pero sa iyo, lahat ng bagay, lahat ng imposible sa tao ay posible sa iyo, Lord. Dahil ganun kang makapangyarihan sa amin lahat, na ikaw lamang ang lahat-lahat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Lord, maraming salamat at wala kaming tanging sasabihin sa iyo. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa walang sawa mong pagmamahal at sa walang sawa mong pagpapakita ng iyong kapangyarihan sa bawat isa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, muli naming ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat at pagdakila sa natatangi at nag-iisa. Sa natatangi at nag-iisa at pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat.